Kabanata 1931. Bumalik si Noel Ace sa Taylorton. Isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanya pagkapasok niya sa villa. Kumunat ang noo niya at dumiretso sa kusina matapos tanggalin ang kanyang sapatos. Ang kusina ay napuno ng makapal na usok, at ang amoy ay masangsang, ngunit ang kitchen hood ay hindi nakabukas. Si Daisy ay nakatayo doon at umubo habang siya ay galit na naglalakad at sinusubukang lutisin ang problema. Bumagsak ang mukha ni Noel Ace, at agad siyang hinayla palabas ng kusina. Agad niyang binuksan ang hood at pinatay ang apoy. Nakatayo doon si Daisy, natulala, natatakpan ng mantika ang mukha. Tumayo siya sa kusina at inayos ang countertop. Lalong nabalisa si Daisy dahil tahimik siya. Ibinaba niya ang ulo at napakagatlabi. "I'm sorry, sinubukan kong magluto ng hapunan." Huminga ng malalim si Noel Ace, tumalikod, at mahinahong tumingin sa kanya. "Hindi mo kailangang magluto ng hapunan." Tumangala si Daisy ngunit hindi nagsalita. Tumigil ito sa harapan niya, itinaas ang kamay, at pinunasan ang mantika sa mukha niya. "Hindi ka makikinig. Sisubog mo na sana ang kusina kung uuwi ako mamaya." Tumalikod siya at nagpout. "Sinusubukan ko lang magluto ng hapunan, ngunit mas nababahala ka sa pagputok ng kusina." Tinanggal niya ang apron at itinapon iyon. "Hindi mo lang naiintindihan." Nagulat si Noel Ace, tumingin sa kanyang namumungay na pisngi, at humagalpak ng tawa. "Hindi ako nag-aalala na sumabog ang kusina. Nag-aalala ako na baka masaktan ka." Pinagdikit ni Daisy ang mga lobby at ibinaba ang tingin. "Magdi-dinner daw kami hanggang sa magulo ko. Dapat tayong mag-order ng takeout." Hinawakan ni Noel Ace ang mukha niya. "Hindi natin kailangang kumuha ng takeout kapag nandito ako." Sa loob lamang ng 20 minuto, naibalik niya ang kusina sa dati at nakapagluto pa siya ng mainit na pagkain. Tiningnan ni Daisy ang pagkain sa mesa at inamin na mabilis niyang natutunan ang kanilang lutuin. Kumuha si Noel Ace ng sopas para sa kanya. "Kung may gusto ka talagang gawin para sa akin, hindi mo na kailangang magluto. Manatili ka lang sa tabi ko." Tumingin siya sa kanya. "Yun lang." Tumango siya at tumingin sa mga mata niya. "Iyon ay magpapasaya sa akin." Nagulat si Daisy at kinailangan niyang umiwas. Ang plano niya ay ihanda ang paborito niyang pagkain, at pagkatapos ay sundin ang itinuro sa kanya ni Freya. Ngayon ang hapunan ay isang bust, kaya siya ay nagkaroon lamang ng huling bahagi ng plano, at hindi niya alam kung ito ay gagana. Nang makita kung paano siya nag-zone out, tumingin si Noel Ace sa kanya at nagtanong, "Ano ang nasa isip mo?" Tumingin siya sa paligid at kinain ang kanyang sopas. "Wala naman." Nagtagal si Daisy kaysa sa karaniwan upang matapos ang kanyang pagkain. Natapos na si Noel Ace ngunit hindi siya minamadali. "Pupunta ako sa pag-aaral. Hayaan mo akong maghugas ng pinggan kapag handa ka na." Bumangon siya at umakyat sa taas. Mabilis na natapos ni Daisy ang pagkain, nagmadaling pumunta sa kwarto, at kinuha ang pantulog na nakuha niya sa mall. Napatingin siya sa manipis na lace na damit, nag-alinlangan siya. Iyon lang ang tela. Tumayo siya sa harap ng salamin, hinawakan ang gown sa harap niya, at pagkatapos ay namumula. Masyadong umuusok ang damit. Kinuha niya ang phone niya at tinext si Freya. "Daisy, tama ba ito? Ang sexy ng damit." "Freya, sexy daw." "Daisy, paano kung magalit siya?" "Freya, kung mas maaga niyang nalaman, mas mabuti." Itinabi ni Daisy ang kanyang telepono sa isang tabi, huminga ng malalim, at pumasok sa banyo dala iyon. Sa study room, sumikat ang mainit na liwanag sa velvet carpet. Kabanata 1932. Nakaupo si Noel Ace sa harap ng computer, nag-analyze ng ilang data habang kinakatok ang kanyang mga buko sa desk. Nag-text si Edison sa kanya. "Sir, may intel kami na buhay pa si Donald." Kinuha niya ang phone, binasa ang text, at sumimangot. Kahit na inaasahan niyang buhay pa si Donald, nang makumpirma ito, nagpa-tense ito. Si Donald ang pinakamasamang kaaway na nakaharap niya. Si Ken Pruitt ay hindi kasing bisyo niya. Napakaraming pagsisikap ang kinailangan niya para kaladkarin siya pababa, ngunit nagawa niyang makalabas sa bilangguan pagkatapos ng kalahating taon ng pagkakakulong. Isang buwan na siyang hinahabol ng mga pulis kasama ang mga asong taga-subaybay at sa wakas ay natagpuan ang kanyang mga damit sa bilangguan sa tabi ng isang bangin. Nagkaroon sila ng dugo sa mga ito at napakasama, ngunit walang tao. Hindi pa nakumpirma ang pagkamatay ni Donald sa oras na iyon, ngunit kung lalabas siya sa bilangguan, hindi siya mamamatay. Sumagot si Noel Ace, "Bantayan iyan." Ibinaba niya ang kanyang telepono at pinunasan ang kanyang mga tenga.
Ang liwanag ay sumilay sa kanyang mukha at nagdulot ng isang anino, na tila pagod. Tumingin siya sa orasan at napagtantong 10 PM na pala. Nakabukas ng kalahati ang pinto ng kwarto. Nilamon ng madilim na sulok na iyon ang liwanag sa paligid ng bahay. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dilim at huminto sa harap ng pinto bago ito itinulak. Natigilan siya nang makitang gising pa ang taong nasa ilalim ng mga comforter. Nasa likod niya ang maitim niyang buhok at namumula ang nakababa niyang ulo. Maaliwalas na parang tubig ang mga mata niya kaya inosente siya. Pinagdikit niya ang labi niya at parang na-guilty. Ibinalot ni Daisy ang sarili sa kanyang comforter, mas hinigpitan ito habang nakatitig sa kanya si Noel Ace. Huminga ng malalim si Noel Ace at nag-sorry. Bakit gising ka pa? Hinawakan niya ang comforter at iniwas ang mga mata nito. Hindi ako makatulog. Umupo siya sa gilid ng kama at sumandal. Hinihintay mo ba ako? Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo ngunit hindi nagsalita. Napansin niyang hindi natural ang kinikilos nito kaya kinurot niya ang pisngi nito. Anong nangyayari? Wala naman. Matulog na tayo. Humiga si Daisy na nakatalikod sa kanya. Hindi siya naglakas loob na bitawan ang comforter, at ang kanyang mukha ay nag-aapoy. Napaatras siya sa huling sandali. Napansin ni Noel Ace kung gaano siya kakaiba, kaya napunta ang mga mata niya sa mga takip. Napansin niyang kanina pa niya tinatakpan ang sarili niya na para bang may tinatago siya. Ngumiti siya, lumapit sa kanya habang ang dalawang kamay ay nasa tagiliran niya, at sinabi sa malumanay at mapagmahal na tono, Daisy. Natigilan si Daisy, at sa maikling sandaling iyon, hinailan niya ang comforter. Halos sumabog ang puso niya dahil hindi pa siya handa para doon. Mas nakakahiya pa ito kaysa sa nakahubad sa harap niya. Namumula ang kanyang tenga at leeg, at hindi siya makatingin sa mga mata nito. Natigilan si Noel Ace, ang nakita niya ay hindi basta-basta sorpresa, ito ay isang napakalaking isa. Hindi pa niya nakitang ganoon si Daisy. Siya ay may itim na medyas na may pantulog, at ito ay napakakaakit-akit. Nakatitig siya sa inosente, kaibig-ibig na mukha na ito, gayunpaman, napaka-sexy nito. Napabuntong hininga ito. Muntik na siyang mawalan ng kontrol dahil umaagos ang dugo niya kung saan-saan, ngunit binalik niya ang comforter pabalik sa kanya at umupong nakaharap sa kanya. Nagulat si Daisy. Nolly, umupo si Noel Ace sa gilid ng kama habang nakakross ang mga paa at nasa noo ang kamay. Daisy, bakit ganyan ang suot mo? Tinanong niya, galit ka ba? Hindi siya sumagot, wala itong kinalaman sa galit. Kabanata 1933. Mukhang dismayado si Daisy. Pero nang maalala niya ang sinabi ni Freya, pinagdikit niya ang mga labi niya at inayos ang sarili. Nolly, can I ask you a question? Tumungo siya. Hindi niya alam kung paano siya haharapin sa mga ganitong sitwasyon. Tumingin sa kanya si Daisy at mukhang seryoso habang nagtatanong, may dysfunction ka ba? Biglang nanigas ang hangin, at ang katahimikan ay nakakabahala na lumingon sa kanya si Noel Ace. Ano? Napaiwas ng tingin si Daisy habang namumula. Sinusubukan kita ng ganito, pero wala ka pang ginagawa, kaya may dysfunct ka. Bago pa siya makatapos ay umakyat na si Noel Ace sa kanya at idiniin ang daliri sa labi niya. Nagkunwari siyang galit. So, sa tingin mo may problema ako sa performance. Napaiwas ng tingin si Daisy. Nagtaas baba si Noel Ace. Daisy, hindi mo dapat kinwestiyon ang lalaking walang pruweba pagdating dito. Baka pagsisihan mo. Bakit? Napakalinis ng kanyang mga mata at walang betik. Kahit na sinubukan niya ito sa ganitong paraan, malinis pa rin siya bilang isang sheet ng papel. May gusto itong gawin sa kanya, pero alam niyang hindi dapat. Sa wakas sumuko na si Noel Ace. Gayunpaman, kung hahayaan niya siya ng ganito, malamang naiisipin niya na may mga problema siya. He planted a kiss on her cheek and held her hand while the other hand grabbed her waist. Kung pipilitin mong malaman, ipapakita ko sa iyo. Gulat na gulat si Daisy. Tumaas ang temperatura sa silid, at ang anino nilang dalawa ay nagkapatong sa dingding. Hindi tumitingin si Daisy sa kanyang mga mata habang namumula ang kanyang tenga. Nag-aapoy ang mga mata na nasa katawan niya. Ibinaon ni Noel Ace ang mukha sa leeg nito at huminga na para bang anumang minuto ay matutunaw na siya nito. Daisy, may sagot ka na ba? Kinagat niya ito. Nagniningning ang mga mata niya habang nakadikit ang labi at tumungo. Bumangon si Noel Ace. Inabot sa kanya ang isang napkin para linisin ang kanyang palad, at pumasok sa banyo. Hinayla ni Daisy ang kumot sa kalahati ng kanyang mukha at nakinig sa tunog ng tubig habang ang kanyang mukha ay nagsimulang mag-init. Ang pagtatanong sa kanya ay isang pagkakamali. Kinabukasan,
Dumalo si Daisy sa promotional event para sa isang luxury skincare brand. Nang matapos ito, umupo siya sa backstage na may hawak na tasa ng kape at nag-zone out. Ilang beses na tinawag ni Freya ang pangalan niya, ngunit hindi nag-react si Daisy hanggang sa pumwesto ito sa harapan niya. Daisy Vanderbilt. Tumalikod siya at tumangala. Ano? Nag-cross arms si Freya. Ako dapat ang nagtatanong sa'yo niyan. Bakit ka nag-zone out? Tumingin si Daisy at namula. Bakit pumasok sa isip ko ang nangyari kagabi? May naramdaman si Freya, kaya umupo siya sa tabi niya. Mukhang gumana ang plano ko. Nilinggan siya ni Daisy. Uri ng. Curious na tumingin sa kanya si Freya. Anong uri ng ibig mong sabihin? Nakaramdam ng awkward si Daisy dito, kaya ibinaba niya ang kanyang tasa ng kape. Siya, walang problema, ngumisi si Freya. Hindi ba't maganda yon? At least that proves he's normal. Mr. Goldman, nandito ka ba para makita si Miss Vanderbilt? Napukaw ang atensyon nila ng boses ng isang crew. Lumitaw si Colton sa pintuan at nagulat si Daisy. Colton, tumango siya bago tumingin sa mga mata ni Freya. Pwede ka bang lumabas? Kumunat ang noo ni Freya. Dumating ba siya roon para makita ako? Bulong ni Daisy, anong meron sa kanya? Mukhang hindi siya masyadong masaya. Sino ang nakakaalam? Tumayo si Freya at naglakad palabas. Kabanata 1934. Pagkaalis ni Colton noong isang umaga na galit, hindi na siya nagpakita. Hindi niya alam kung bakit siya pinuntahan nito. Naglakad sila papunta sa corridor, at huminto si Freya. Maaari ba kitang tulungan? Huminga ng malalim si Colton, lumingon sa kanya, at sa wakas ay nagsalita pagkatapos ng mahabang paghinto. Itigil ang pagkuha ng birth control pagkatapos nito. Nagulat si Freya. Nalaman ba niya? Ano ang ibig niyang sabihin doon? Sinubukan ba niyang mabuntis siya? Natahimik sandali si Colton, pagkatapos ay idinagdag, mag-iingat ako. Natigilan si Freya at kinakabahang tumingin sa paligid. Colton, okay ka lang ba? Pumunta ka dito para pag-usapan ito. Hindi siya nahihiya dito. Natatakot ka ba na may makarinig sa atin? Nakangiting sabi niya, sa tingin mo ba kasing walang hiya ako sa'yo? Biglang naglakad si Colton palapit sa kanya at idiniin ang mga palad sa dingding sa likod niya. Freya, seryosong tanong ko sa'yo. Tumingin sa kanya si Freya at na-curious. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang mga lobby. Ayaw mo ba ng mga bata dahil hindi tayo opisyal na magkasama? Maiintindihan niya kung ganoon nga dahil nasa komplikadong sitwasyon sila. Maaari lang silang pumasok sa isang relasyon. Huminga ng malalim si Freya. Colton, sa tingin mo ba iyon ang dahilan? Kumunat ang noo niya at hindi nagsalita. Sinundot niya ang balikat niya. Would you make it official if I got accidentally? Do you think I would try to get to a better position kung buntis ako? Kumunat ang noo ni Colton. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Kapag bored ka, baka ganyan ang iniisip mo. Itutulak na sana siya ni Freya nang hawakan siya nito sa balikat. Freya, pinaglaruan mo ang nararamdaman ko. Hindi mo ako tinalikuran 3 taon na ang nakakaraan pero hinaranggan mo ako ng walang sinasabi. Sino ba ako sa'yo? Puno ng galit ang kanyang mga mata, at handa siyang ibalik ang nangyari sa nakaraan. Pinagdikit ni Freya ang mga labi at tinitigan siya. Umalis ka ng walang sabi-sabi. Hindi ba't nangangahulugan iyon na one night stand lang iyon? Nauutol niyang sabi. Iyon ay. Nagpatuloy siya. Inaasahan mo bang makikipag-ugnayan pa rin ako sa iyo at mag-reach out para magtanong tungkol sa relasyon natin? Alam mo naman na hindi ko gagawin iyon, at kahit nagawin ko, ano ang magiging sagot? Ayokong marinig ang lahat ng sarkastikong pananalita at kakilakilabot na bagay na nagmumula sa iyo. I know my place and don't care about labels because once you're married, our relationship will end. Nagpumigla si Freya sa pagkakahawak niya at umalis. Natigilan si Colton sa lugar dahil iyon ang unang pagkakataon, nakaramdam siya ng sobrang kawalan. Tumunog ang kanyang telepono, at si Leonardo ang nagsabi sa kanya na hinihintay siya ni Knowles sa kanyang opisina. Binaban niya ang tawag at umalis. Laking gulat ng isang crew na nagtatago sa eskinita para manigarilyo kaya may narinig siyang lihim na usapan kaya nakalimutan niyang manigarilyo. Freya, hindi ba katulong yun ni Daisy? Si Coleman Goldman ay may lihim na relasyon sa katulong. Iyan ay malaking balita. Sa Black Gold, umupo si Knowles sa sopa at dahan-daang humigop ng tsaa. Nagpakita si Colton hindi nagtagal pagkatapos noon. Naglakad siya papunta kay Knowles at umupo sa tapat niya. Oo, nagpatuloy si Knowles sa pag-inom ng tsaa habang nakataas ang kilay.
Kabanata 1935. Ha, lumapit ka sa akin bago pa man kita puntahan. Laming-galinga si Colton sa paligid at pinagkrus ang kanyang mga paa. Si Ionis ay isang tech company na ginamit mo ang share ni Donald para iset up, di ba? Napakahusay mong itinago. Pinasadahan ni Knowles ang kanyang mga daliri sa gilid ng tasa. Maliit lang na kumpanya, kaya walang dapat ipagsigawan. Nag-cross arms si Colton. Ituturing pa ba itong maliit kung mayroon itong shareholder mula sa isang malaking grupo? Sa kanya tinitigan si Knowles. Ano ang intensyon mo sa paggamit ng pangalan ng ibang tao para makipagsosyo sa Black Gold? Wala akong espesyal na intensyon. Nagtaas ng kilay si Knowles at tumawa. Sinasabi ng mga tao na kailangan mong maging maingat kapag nagtatrabaho sa Goldmans. Ginagawa ko lang ang aking angkop na pagsisikap. Kumunat ang noo ni Colton, sinusubukang hulaan kung nagsasabi siya ng totoo, inilapag ni Knowles ang tasa. Hindi ako pumunta dito ngayon tungkol dyan. Napatingin sa kanya si Colton. Pumunta ka sa punto. Buhay pa si Donald at malamang na sinusubukang alamin kung nasaan ako. Hindi ko mailantad ang aking sarili sa Baseburg, ngunit para maging ligtas, dapat kang magpadala ng mga tao upang tahimik na protektahan ang iyong kapatid na babae. Malaki ang impluwensya ng Goldman sa Baseburg, at kahit na masubaybayan ni Donald si Knowles dito, hindi magiging matalino para sa kanya na hamanin sila. Dahil si Donald ay nagtatago sa mga anino, kailangan nilang maging mas maingat. Maaari niyang baliwalain ang kanyang kaligtasan ngunit hindi niya mailagay sa panganib si Daisy dahil sa kanyang kapabayaan. Kumunat ang noo ni Colton. Hindi ba patay na si Donald? Iyon ang alingaw, ngunit ang kanyang katawan ay hindi natagpuan, kaya malaki ang posibilidad na siya ay buhay pa. Matalim ang titig ni Knowles. Sinusubukan kong hanapin siya sa nakalipas na 2 taon, ngunit kamakailan lamang ay nakakita ako ng ilang impormasyon. Dahan-dahan siyang bumangon. Binalaan na kita. Nakataas ang kilay ni Colton habang pinapanood siyang umalis. Iyon ang dahilan kung bakit hindi inilantad ni Knowles ang kanyang aktwal na pagkakakilanlan kahit na pagkatapos na nasa Baseburg ng napakatagal. Sinubukan niyang takpan ang kanyang mga landas. Ang kapangyarihan ni Knowles ay halos nasa Yaramore. Lumapit siya kay Daisy, kaya malamang hindi siya nagdala ng maraming tao. Ipinaalam niya kay Colton ang impormasyon para lamang mag-ingat. Magagawa niya ang kanyang misyon kung pinoprotektahan ng mga Goldman si Daisy. Kailangan niyang mag-ingat at maghanap ng walang kabuluhang plano para sa kapakanan ni Daisy, ngunit paano ang kanyang sarili? Tinitigan ni Colton ang tasa ng tsaa na may stoic na ekspresyon. Hindi niya kailanman iisipin na protektahan ang sinuman maliban sa kanyang pamilya, ngunit ngayon, kung may nangyari kay Freya, malamang na mag-iisip siya tulad ng ginawa ni Knowles. Kinabukasan, lumabas ang chismis tungkol sa katulong ni Colton at Daisy, ngunit natakpan ito pagkatapos ng ilang minuto. Dahil mabilis itong natakpan, walang nakapansin dito. Umupo si Giselle sa sopa at nag-enjoy sa kanyang kape habang ang kanyang telepono ay nagpapakita na siya ay tumatawag sa loudspeaker. Miss Peterson, inalis ko na lahat ng balita tungkol kay Mr. Goldman. Walang makakalat, salamat, binaban niya ang tawag. Ang mga natuklasan ng isang pribadong investigador na kanyang kinuha at ang mga alingaw-ngaw ay pareho. Si Colton ay gumugol ng ilang oras sa isang hotel kasama ang isang babae. Nakuha ng private investigator ang security footage ng hotel, at nakita na niya ang babae sa video bago pa man nakipagrelasyon si Coleman sa babaeng iyon. Kaya naman nakahanap ng dahilan si Coleman nang umalis ang babae sa hapagkainan noong araw na iyon at umalis din. Pinagdikit ni Giselle ang kanyang mga lobby, at pagkaraan ng ilang sandali, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Colton. Mr. Goldman, kailangan kitang makausap. Sa isang high-end na restaurant. Kabanata 1936. Hindi nagtagal, lumitaw sina Colton at Leonardo matapos maghintay ng ilang sandali si Giselle. Hinailan niya ang upuan at umupo. May maitutulong ba ako sa iyo, Miss Peterson? Inabot ni Giselle ang tablet sa kanya. Sa screen, may isang screenshot ng balita na nangyari hindi pa nagtagal. Kinuha niya ang tablet at naging malamig ang kanyang tingin. Bago pa siya makapagsalita, tumingin sa kanya si Giselle at sinabing, sa kabutihang palad, napansin ko ito ng mas maaga at nakakuha ako ng isang tao upang ibaba ang balita. Alam kong ito ay negatibong makakaapekto sa iyo kung ito ay kumalat. Pinaikit ni Colton ang kanyang mga mata. Para sa akin, gusto mo ang ganitong uri ng balita, Miss Peterson. Natigilan si Giselle.
Ibinaba niya ang kanyang ulo at nagtanong, sa tingin mo ako ang may gawa nito? Hindi, sagot ni Colton habang inilalagay ang tablet sa mesa. Anyway, salamat sa pagtulong sa akin na alisin ang balita, Miss Peterson. Kung sakaling lumabas ang relasyon nila ni Freya, baka lalo pa itong iwasan para maiwasan ang sarili na masangkot sa mas malaking gulo. Ngumisi si Giselle sa kanya sa labas, ngunit sa loob-loob niya ay nadismaya siya. Naramdaman niyang nagsisinungaling si Colton nang sabihin nitong hindi siya pinaghihinalaan. Kung talagang gusto niya itong gawin, mas lalo pa niyang ikinakalat ang balita nang mapansin niya ito. Gayunpaman, hinding-hindi niya gagawin iyon. Bukod dito, mayroon din siyang sariling agenda para sa pag-withdraw ng balita. Siya ang babaeng gusto mo, diba? Natigilan si Colton saglit. Nag-shift ang mga pupils niya, pero wala siyang sinabi. Kahit wala siyang sinabi, sinagot na niya ang tanong. Napangiti si Giselle. Kung ganoon nga ang kaso, sa palagay ko ay hindi na kailangan para sa akin na tanggalin ang balita. Ibinaba niya ang tasa at sinabing, may utang ako sa iyo, Miss Peterson, kaya bibilhan kita ng pagkain sa pagkakataong ito. Okay, sagot ni Giselle. Habang kumakain sila, madalas nilang pinag-uusapan ang kanilang trabaho. Matalino si Giselle. Hindi siya magtatanong ng kahit ano na ayaw niyang pag-usapan. Nakikita niya na hindi masyadong mahilig magsalita si Colton, lalo na pagdating sa mga bagay tungkol sa kanya. Pagkatapos nilang mag-lunch, lumabas sila ng restaurant at nakasalubong si James at isa pang babae sa harap ng elevator. Kahit na nakasombrero si James, nabili na siya ng kanyang marangyang damit. Ang babaeng nakatayo sa tabi niya ay walang iba kundi si Freya, at pareho silang naghihintay ng elevator. Nang makita sila ni Giselle, lumingon siya para tingnan si Colton. Dumilat si Colton at itinoon ang tingin kay Freya. Bumukas ang pinto ng elevator at pumasok silang dalawa. Ilang mabibilis na hakbang ang ginawa ni Colton patungo sa elevator, at natigilan si Freya sa kanyang biglang pagsulpot ng malapit nang magsara ang pinto. Naunang pumasok si Colton sa elevator, at sinundan siya ni Giselle. Tumingin si Giselle kay Freya at tumango ito na may ngiti sa lobby. Ibinaba ni Freya ang kanyang ulo at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Nagulat si James nang makita sila habang sinabi niyang, Miss Peterson, Mr. Goldman. What a coincidence! Pinanatili ni Giselle ang isang ngiti sa kanyang mukha habang siya ay sumagot, oo, ito ay talagang nagkataon. Huminto ang elevator sa isang partikular na palapag, at may ilang tao pang pumasok. Agad na napuno ng mga tao ang maluwang na lugar. Biglang naramdaman ni Freya na may kumamo sa kanyang palad. Alam niya kung sino iyon nang hindi tumitingin. Gusto niyang alisin ang kamay niya, ngunit hindi siya pinayagan ng kausap. Walang nakapansin sa mga tao sa elevator na magka-holding hand sila. Pagdating ng elevator sa unang palapag, ipinagkibit-balikat siya ni Freya at lumabas. Ng elevator kasama si James. Kumunat ang noo ni Colton at sumunod sa kanila. Naglakad si James patungo sa kanyang sasakyan sa parking lot at binuksan ang pinto. Sigurado akong pupunta ka sa Tenet, di ba? Paano kung bibigyan kita ng elevator? Tumango si Freya. Pumunta siya rito para bumili ng tanghalian para kay Daisy at hindi sinasadyang nakasalubong niya si James. Kabanata 1937. Saktong papasok na si Freya sa sasakyan, may kamay na humawak sa braso niya. Inikat niya ang kanyang ulo at sinalubong ang mga tingin kay Colton. Malalim ang kanyang tingin. Kahit nakatingin siya kay Freya, si James naman ang kausap niya. Mr. Tell, may pag-uusapan ako kay Miss Pruitt. Bakit hindi mo ako tulungang pabalikin si Miss Peterson? Natigilan si James. Ano, ikala ba niya taxi ako? Bago pa makapagsalita si Freya, hinayla na siya ni Colton palayo. Pinagmasdan ni Giselle ang dalawa habang naglalakad patungo sa isa pang sasakyan. Mariin niyang idiniin ang kanyang mga lobby, at lumubog ang kanyang mukha. Gayunpaman, hindi nagtagal ay bumalik siya sa normal at ngumiti kay James. Sana hindi mo ito pansinin, Mr. Tell. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata at pinag-aralan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkibit-balikat siya at sinabing, whatever. Pumasok ka na sa kotse. Sa kabilang banda, nakatingin sa labas si Freya sa bintana. Sumulyap si Colton sa kanya at nagtanong, mukhang malapit ka sa lalaking iyon, ha? Sandaling natigilan si Freya. Inikat niya ang kanyang ulo at tinanong siya sa parehong tono ng boses, mukhang malapit ka rin sa Miss Peterson na iyon, hindi ba? Itinigil ni Colton ang sasakyan sa gilid ng kalsada at lumingon para tingnan siya. Ako ang nagtatanong sa'yo, bakit hindi mo na lang muna sagutin?
Kung ganoon, bakit hindi mo masagot ang tanong ko? Sagot niya. Huminga siya ng malalim at mataman siyang tiningnan. Freya, bakit kailangan mong pahirapan ang lahat? Tumingin sa kanya si Freya at sinabing, ikaw ang nagpapahirap dito. Nabangga ko lang si James nung bumibili ako ng lunch para kay Daisy. Pero ikaw, nag-lunch ka kasama si Giselle. May natanong ba ako sa iyo tungkol dyan? Napatulala si Colton. Tiningnan niya ito ng matagal at tumawa. So yun ang iniisip mo. Tila nagseselos ito sa kanya. Lumingon si Freya at sinabing, hindi. Wala akong pakialam kung sino ang kasama mo sa tanghalian. Nilinggan siya ni Colton at lumapit sa kanya. Inilagay ni Freya ang kanyang daliri sa kanyang labi nang hindi namamalayan. Napakainit ng labi niya kaya nanginginig ang daliri niya. Inilayo ni Colton ang kanyang daliri at ginawaran siya ng halik. Ugh! Napatingin si Freya sa mga naglalakad sa kalsada. Ayaw niyang may makaalam na naghahalikan sila, kaya sinubukan niya itong itulak palayo ngunit wala siyang nagawa. Maya-maya, iniwan niya ang mga labi niya, hinaplos ito ng daliri, at sinabing, nagseselos ka, nagseselos ako, kaya tayo ngayon. Natigilan si Freya. Sa tenet, inilapag ni Freya ang tanghalian sa mesa, at halos mapaiyak si Daisy. Freya, ikaw ang pinakamahusay. Lahat sila paborito ko. Itinapon niya ang script at kinuha ang tinidor. Umupo si Freya sa gilid at kinuha ang script. Isa itong script para sa isang suspense drama noong panahon ng Victoria. Akala ko ba gusto ni Mr. Johnson na magpahinga ka? Bakit mo binabasa ang script na ito kaagad? Habang kumakain, sumagot si Daisy, ako mismo ang pumili nitong script. Maaari mo itong tingnan. I think maganda ang storyline. Binaliktad ni Freya ang script. Hindi niya alam kung bakit pero medyo pamilyar siya at nagtanong, ang suspense drama ba na ito ay hango sa isang nobela? I guess so, sagot ni Daisy. Matapos halos basahin ni Freya ang linya ng plot, kasama ang mga setting ng karakter, natigilan siya. Ito ay dapat na isang biro, tama. Tumayo siya at pumunta sa laptop niya. Binuksan niya ang kanyang laptop, binaliktad niya ang isang kahon ng mga nakaimbak na draft sa kalahating milyong salita na suspense series na isinulat niya 6 na taon na ang nakakaraan. Maliban sa mga pangalan ng mga karakter, iba rin ang setting ng background. Ang kanyang kwento ay, batay sa ika-19 na siglo, habang ang isang ito ay batay sa huling panahon ng Victorian. Bukod doon, ang mga setting ng balangkas at karakter ay hindi nagbago, at maging ang direksyon ng pag-unlad at mga linya ay eksaktong pareho. Kabanata 1938. Tumayo si Daisy at lumapit sa kanya. Anong mali? Huminga ng malalim si Freya at sinabing, hindi ko alam kung sino ang sumulat ng script na ito, pero nangungopya sila. Kinuha ni Daisy ang laptop na binigay sa kanya ni Freya at naglakad papunta sa couch. After cross-checking with the script, she said, oh my gosh, you're right. Ang background lang ng story at pangalan ng mga characters ang binago. The rest is the same. Ibinaba niya ang laptop at nagpatuloy. Freya, may copyright ka ba? Oo, kaka-publish ko lang sa internet pero hindi ko binenta ang copyright. Kahit na may gustong bumili ng copyright, makikipag-ugnayan sila sa akin. Gayunpaman, ang bagay ay walang nakipag-ugnayan sa kanya, at wala siyang ideya tungkol sa plagiarism. Hindi nagtagal, natagpuan ni Daisy ang nobela kung saan hinango ang script na ito. Na-publish ito 4 na taon na ang nakalilipas, at natapos na ang serye. Parehong hindi inaasahan ng dalawa na ito ay medyo sikat sa platform kahit na ito ay isang plagiarized na gawa. Kinabukasan, natagpuan ni Daisy ang producer na may nobela at maneskrito ni Freya. Matapos basahin ang 2 libro, tumahimik ang producer. Kung tutusin, kung talagang plagiarized work ito, magiging mahirap ang mga bagay-bagay kung itutuloy nila ang paggawa. Sabi ng staff ng production team, Miss Vanderbilt, please give us some time. Makikipag-ugnayan kami sa may-ari ng copyright at tingnan kung ano ang kanilang sasabihin. Umupo si Daisy at Freya sa couch. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan ang crew ng production team sa may-ari ng copyright ng orihinal na nobela. Ang may-ari ng copyright ay nagpadala ng isang tao upang tingnan ang usapin. Gayunpaman, sinabi nila na walang plagiarism dahil binili na nila ang copyright upang gumawa ng mga pagbabago. Tumayo si Freya at sinabing, imposible iyon. Kung binili ninyo ang copyright dati, bakit wala akong alam tungkol dito? Ang mga tao mula sa may hawak ng copyright ay nagtinginan sa isa't isa dahil sa gulat.
Marahil ay ayaw na nilang palakihin pa ang bagay, kaya nakipag-ugnayan sila sa editor-in-chief ng studio ng orihinal na may akda, na personal na sumugod sa kumpanya ng producer, dala ang mga dokumento at ang kontrata. Ito ay tiyak ang liham ng paglilipat ng pahintulot sa copyright. Lumalabas na ang naglilipat ng copyright ay ang platform sa ibang bansa. Ibinenta nila ang copyright ng kanyang nobela sa halagang $15,000. Nang makita ni Freya ang pirma sa kontrata ay ang kanyang pen name, natigilan siya. Paano naging ganito? Sinabi ng editor-in-chief, ang aming may akda ay gumawa lamang ng mga pagbabago sa orihinal na teksto pagkatapos makuha ang copyright, kaya hindi ito binibilang bilang plagiarism. Kung wala kang alam tungkol sa paglilipat ng copyright, iminumungkahi kong hanapin mo ang platform sa ibang bansa at humingi ng paliwanag mula sa kanila. Naikuyom ng mahigpit ni Freya ang kanyang mga kamao. Ito ang unang beses na niloko siya ng ibang tao. Tumayo siya at walang pagdadalawang isip na tumakbo palabas ng opisina. Sinundan siya ni Daisy. Freya, pagbalik niya sa sasakyan, ibinaon ni Freya ang mukha niya ng malalim sa palad niya. Nalungkot siya. Pumasok si Daisy sa kotse at ipinatong ang kamay sa balikat niya. Hindi rin niya alam kung paano siya aaliwin. Daisy, ang tanga ko. Nagtiwala ako sa kanila, pero, nabulunan siya sa kanyang mga salita. Ngunit hindi ko inaasahan na makikita nila ang aking copyright sa likod ko. Palagi niyang iniisip na siya ay may copyright at naghihintay ng adaptasyon ng kanyang nobela. Gayunpaman, pagkatapos ng nangyari ngayon lang niya napagtanto na umasa at nagtiwala siya sa platapormang iyon sa ibang bansa. Pagkatapos ng lahat, malinaw na nakasaad sa kontrata na hawak niya ang copyright ng lahat ng kanyang mga gawa. 6 na taon na ang nakalilipas, ang mga kinatawan ng platform ang nagsabi sa kanya na ang kanyang serye ay hindi masyadong maganda. Akala niya ay dahil sa isyu niya ang naging sanhi ng problema. Gayunpaman, ang totoo ay ibinenta ng platform ang kanyang copyright sa ilalim ng kanyang pangalan sa likod niya, at nanatili siyang madilim hanggang ngayon. Ngayon lang niya nalaman kung bakit tatapusin ang serye sa mga oras na iyon, at ngayon lang niya napagtanto na siya ay tulala. Niyakap siya ni Daisy at inaliw siya. Okay lang, Freya. Kabanata 1939. Tumingin si Daisy kay Freya na may seryosong mukha at sinabing, kasalanan nila ito, pero hindi natin hahayaang samantalahin nila tayo. Kung mas malala pa, isasama natin sila. Hindi natin kailangang matakot sa kanila. Natigilan si Freya, at pagkatapos ay sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Salamat Daisy, ngunit hindi ko iyon gagawin sa kanila. Natigilan si Daisy. Ngunit sila ay, oo, ipinagkanulo nila ang aking tiwala, ngunit kung wala sila, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong mag-publish ng alinman sa aking mga gawa, mahinahong sabi ni Freya. Ngayong pantay na tayo, tatapusin ko na ang kontrata ko sa kanila. Dahil ipinagkanulo nila ang kanyang tiwala, wala na siyang paraan para magtrabaho pa siya para sa kanila. Sa gabi, sa Seaview Villa, nang matapos maligo si Freya ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang editor. Freya, anong ibig mong sabihin dito? Sigurado ka bang gusto mong wakasan ang kontrata mo sa amin? Habang nagpapatuyo siya ng buhok, walang pakialam niyang sinabi, oo. Nakapagdesisyon na ako, nasisiraan ka na ba ng bait? Alam mo ba kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa namin sa pag-promote ng iyong trabaho? Binigyan ka namin ng napakagandang pagkakataon, at ngayon gusto mong wakasan ang iyong kontrata. You sold my copyright behind my back. Ano pa ang gusto mong gawin ko kung hindi ko ay terminate ang kontrata ko ngayon? Continue to let you guys take advantage of me. Natahimik sandali ang editor bago sinabing, Freya, sa tingin mo ba ay napakalaki at magaling na may akda pagkatapos magsulat ng ilang libro? Dapat kang magpasalamat na gusto namin ang iyong mga libro. At saka, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin kapag tinapos mo ang iyong kontrata ng walang dahilan bago ito mag-expire? Ang copyright ng iyong mga libro ay magiging sa amin, at hindi mo makukuha ang iyong sweldo. Ibinaba ni Freya ang tawag bago pa matapos ng editor ang kanyang pangungusap. Huminga siya ng malalim at ibinagsak ang sarili sa kama. Lahat ng librong iyon ay gawa ko. Kailangan ko na ba talagang sumuko sa kanila? May nakatayo sa may pintuan, at pumasok lang siya pagkaraan ng mahabang panahon. Nagulat si Freya sa anino sa sahig, at natahimik lang siya matapos makita na ang taong nakatayo sa harap ng ilaw ay si Colton. Kailan ka dumating dito? Hinubad niya ang botones sa kanyang manggas at sumagot, kanina pa. Tumayo si Freya, at niyakap siya ni Colton mula sa likuran, na ikinagulat niya.
Naamoy niya ang alak mula sa kanya at nagtanong, nakainom ka na ba? Medyo, sagot niya. At nag-drive ka dito? Tanong niya, puno ng hindi makapaniwala ang boses niya. Gayunpaman, hindi sinagot ni Colton ang tanong na iyon. Gustong ilayo ni Freya ang mga braso niya, pero mas hinigpitan pa niya ang yakap nito at sinimulang halikan ang leeg nito. Kumunat ang noo niya. Wala ako sa mood ngayon. Hindi namin ginagawa ito ngayon, sabi niya. Gusto lang kitang yakapin. Inikat niya ang kanyang ulo para tingnan siya. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Bumaba ang mukha ni Colton. Halimaw ba ako? Tumango si Freya at sinabing, tinatanong mo ako. I think you know the answer better than I do. Nang matapos siyang magsalita, binuhat siya ni Colton at inihagis sa kama. Hinugot niya ang kanyang kurbata at ikinulong siya sa sulok ng kama. Sige, kung sa tingin mo halimaw ako noon. Humiga siya at hinalikan siya. Sa totoo lang, wala rin siya sa mood ngayon. It was just that she triggered him. Nang makita niyang nakadilat ang mga mata nitong nakatingin sa kanya, huminto ito at bumangon. Fine, ililibre kita mamayang gabi. Aalis na sana siya nang may humawak sa manggas niya. Natigilan si Colton at inikat ang ulo para tingnan siya. Binitiwan ni Freya ang kamay niya. At umupo sa gilid ng kama. Hindi ka dapat magmaneho dahil may alak ka. Ayokong may mangyari sa'yo sa pag-uwi mo. Pinaikit ni Colton ang kanyang mga mata, at natagalan siya bago sinabing, nag-aalala ka ba sa akin? Inangat ni Freya ang ulo niya at tumingin sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang madilim na ulap sa kanyang puso ay nawala sa sandaling dumating siya. Nilinggan niya ang kanyang mukha at sinabing, oo. Bahagyang natigilan, tahimik na itinoon ni Colton ang tingin sa kanya. Kabanata 1940. Parehong nagkatitigan ang dalawa sa matinding katahimikan. Makalipas ang mahabang panahon, inayos niya ang kanyang katawan at tumahimik. Sa wakas ay may nasabi ka ng matinong. Humalaklak si Freya. Well, hindi ka naman mukhang nakakainis kapag tahimik ka. Natigilan si Colton. Sa normal na mga pangyayari, lalaban sana siya, ngunit nakikita kung gaano siya kasaya. Hindi niya alam kung bakit ngunit sa halip ay naramdaman niyang tumahimik paminsan-minsan. Matagal siyang walang sinabi. Hindi na napigilan ni Freya ang sarili at tumawa. Hinatak niya ang manggas nito at sinabing, hanggang kailan ka tatahimik ng ganito? Pinagkrus niya ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at napalingon sa gilid na nakakahiya. Ay, wala lang akong ganang magsalita. Talaga, tumawa si Freya. Alam niya na si Colton ay isang taong ayaw ilantad ang kanyang tunay na emosyon sa ibang tao. Kaya lang hindi niya inaasahan ang ganoong kakyut na side mula sa kanya. Nang sabihin niyang hindi siya ganoon nakakainis kapag nanahimik siya, hindi niya inaasahan na ganoon kaseryoso ito. Sumulyap si Colton sa kanya at nagtanong, mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Napawi ang ngiti niya. Narinig ba niya ang pakikipag-usap ko sa editor? Ibinaba niya ang kanyang ulo at sumagot, oo. Mas gaman ang pakiramdam ko ngayon. Then take some rest. Pupunta ako sa guest room. Saktong paglingon ni Colton ay hiniblat muli ni Freya ang kanyang damit. Paano kung malungkot ulit ako pagkatapos mong umalis? Lumingon si Colton para tingnan siya. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan niyang asarin siya. May kung anong lumitaw sa kanyang ulo, at siya ay tumawa. Pagkatapos noon, naglakad ito palapit sa kanya. Samandal siya at mahigpit siyang hinawakan sa kanyang mga braso. Alam ko ang gusto mo. Pwede mong sabihin sa akin lagi kung ayaw mong pumunta ako. Hinawakan ni Freya ang kwelyo ng sando niya at hinayla siya pababa. Tumalikod siya at sumampa sa ibabaw niya, na ikinagulat niya. Ano ka ba? Inilagay ni Freya ang kanyang daliri sa kanyang labi at sinabing, hayaan mo akong gawin ito sa pagkakataong ito. Malamig ang panahon 6:00 ng umaga. Inihinto ni Colton ang kanyang sasakyan sa harap ng mansyon ng Goldman. Nakahiga siya sa ibabaw ng manibela, at ang kanyang mga tainga ay namumula sa dulo. Siya ang nanguna at ng ibabaw, ngunit kagabi, hindi lang siya ang pasibo, kundi hinayaan niya si Freya na gawin ang gusto nito sa kanya. Siya ay guman sa kanyang sigasig at simbuyo ng damdamin. Samandal siya sa likod ng upuan at tinakpan ang mukha gamit ang palad. Tumingin siya sa unahan sa pamamagitan ng hiwa sa pagitan ng kanyang mga daliri at naisip, isinasaalang-alang ba akong tumakas ng ganito? Nang magising si Freya, 9 AM na, at matagal nang wala si Colton. Nilagay niya ang likod ng kamay niya sa noo niya habang sinisigawan siya ng katawan niya. Nawala siguro siya sa isip niya kagabi. Iyon ang dahilan kung bakit hinayaan niya ang kanyang sarili na gawin ang bagay na iyon kay Colton.
Bumangon siya sa kama, at pagkatapos ay nakita niya ang isang piraso ng papel sa ilalim ng tasa sa drawer sa tabi ng kama. Ipinapalagay niya na ito ay isang tala na iniwan ni Colton para sa kanya. Maghintay ka lang, babalikan kita sa ibang araw. Habang tinitingnan ang tala, lumitaw sa kanyang ulo ang nasisiyahang ekspresyon ni Colton, at siya ay tumawa. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong cute na side si Colton sa kanya ng bully siya nito. Sa Tenet, si Daisy ay pumili ng ilang script, ngunit lahat ng mga ito ay mas mababa sa suspense drama series na binasa niya noong isang araw. Hindi siya makapag-isip, kaya nag-cross arms si Charlie at Sam imangot. Ngayong sikat ka na, hindi mo na gusto ang mga produksyong ito. Sa katunayan, ang mga script na ito ay hindi masama. Lahat sila ay medyo sikat, at maging ang mga direktor ay kilala sa industriya ng pelikula at telebisyon. Bukod sa mga pangunahing tauhan, karamihan sa mga sumusuportang cast ay mga karanasang aktor at aktres. Dahil sila ang supporting cast, ibig sabihin ay si Daisy na ang mangganduna. Nagtaas ng ulo si Daisy. Naglaro ako ng parehong protagonist at antagonist, ngunit gusto kong subukan ang isang bagay na hindi ko pa nasusubukan. Gist, sinasabi ng lahat na choosy ako, pero hindi nila alam na ang choosy ay ikaw, sabi ni Charlie. Gayunpaman, hindi siya nagalit. Itinago niya ang lahat ng mga script at sinabing, suit yourself. Alam mo kung ano ang gusto mo, at kung gusto mong hamanin ang iyong sarili, kailangan mo munang pagbutihin ang iyong mga kasanayan sa pag-arte. Pero sa tingin ko, hindi iyon mahirap para sa iyo.